Hallelujah, 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 Hallelujah. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Sa Ingles, tinatawag po natin itong the Feast of the Transfiguration. Pero ano po kaya ang pagbabagong idinulot ng pagdiriwang natin sa araw na ito para sa mga alagad? Tandaan natin, doon po sa ating ebanghelyo na napakinggan, sinama ni Jesus ang kanyang 3 alagad, si Pedro, si Juan, at si Santiago. At sila mismo ang nakita kung paanong nagbagong anyo ang Panginoon, puting-puti, at kung paanong nakikipag-usap ang Panginoon kay Propeta Elias at kay Propeta Moises. Kay Moises at kay Propeta Elias. Kitang-kita ng mga alagad ng Panginoon ang pagbabagong anyo ni Jesus. At nung nakita nila yung pagbabagong anyo ng Panginoon, marahil namulat din sila kung sino nga ba talaga ang Panginoon. At kasama sa pagkamulat nila, mga kapatid, ang pagkamangha nila sa Diyos. Ang pagkamangha nila kay Jesus. Magandang simulan, mga kapatid, yung pagninilay natin sa tanghaling ito
sa simpleng katanungan. Sa panahon po ba natin ngayon, saan po ba tayo namamangha? Saan po ba tayo nabibilib? Di ba namamangha tayo kapag nakakita tayo ng magandang view? Namamangha tayo kapag nakakita tayo ng magandang bagay, ng magandang lugar. Namamangha tayo kapag meron tayong napakinggan na isang taong magaling magsalita. Nandoon yung pagkamangha. At kasama sa pagkamangha na yun o pagkabilib na yun, ay yung pagkasunod natin o masasabi natin, nandoon yung pakiramdam natin na gusto nating mapuntahan, o gusto nating mapakinggan, o gusto natin makita itong mga tao at bagay na ito. Pero magandang tanungin mga kapatid, tayo po ba, namamangha pa ba tayo sa Diyos? Namamangha pa ba tayo kay Jesus? Alam niyo po, ang isang bagay na kinatutuwa ko po bilang isang pari, kapag ako po ay nagbibigay ng komunyon, at kapag ako po ay nagbibigay ng komunyon, at tuwang-tuwa po ako sa mga batang sumasama sa kanilang magulang sa pagtanggap sa komunyon. Bakit? Kasi yung mga batang hindi pa po nagpo-first communion, pero pumipila, nandoon yung pagkamangha nila doon sa tinatanggap ng magulang nila sa komunyon. May mga bata pa nga magtatanong sa kanilang nanay, "Nay, anong lasa?" Diba? Masarap po ba yan? Pero ang tanong, hanggang kailan yon? Hanggang kailan yung pagkamangha na yon? Kasi oras na nakatanggap na sila ng banal na komunyon, ang banal na misa ay hindi na lamang pagtanggap kay Jesus. Baka para sa ilan, ang banal na misa ay isa na lamang pagtitipon. Ang banal na misa ay simple lamang na gawain. Nawawala ang pagkamangha. Kaya siguro sa araw na ito, mga kapatid, huwag nawa sana mawala yung pagkamangha natin sa Panginoon. Higit sa lahat, hindi lang natin siya napapansin o hindi lang sa atin siya nakikita. Bagkus patuloy tayong mamangha dahil siya'y tinatanggap natin sa Eukaristiya. Siya'y tinatanggap natin, yung kanyang katawan ang tinatanggap natin. Huwag nawa maalis sa atin ang pagkamanghang ito. Kaya nga po doon sa ating ebanghelyo, di ba? Nung nakita ng mga alagad si Jesus na puting-puti, kausap si Moises at si Elias, anong sabi nila? Panginoon, wag na po tayong bumaba. Kasi nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita nila kung sino si Jesus. Namangha sila sa Panginoon. Pero tandaan din natin mga kapatid, kailangan pa rin nilang bumaba dahil kailangan nilang harapin ang misyon ni Jesus. At kasama din po sa pagkamangha natin na yakapin ang misyon ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon, patuloy tayong mamangha sa kapangyarihan ng Panginoon. Patuloy tayong mamangha sa kabutihan ng Panginoon. Patuloy tayong mamangha sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. At nawa, itong pagkamangha natin na ito, hindi maubos, hindi mawala. Dahil tayong mga Kristiyano at Katolikong sumusunod sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya dahil tayo'y bilib sa Kanya. Sumusunod tayo kay Jesus dahil puno tayo ng kamahangaan sa Kanya. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ipanalangin natin sa Panginoon.
manatili tayong mamangha sa kanyang kabutihan at higit sa lahat, pag-ibig.